pupunta dyan sa dating office ng Department of Foreign Affairs, yung main building, dyan po sa Rojas Boulevard. Ang maaari po ninyo gawin, mula dyan sa main building, sumakay po kayo ng FX o Jeep sa tapat ng DFA sa Rojas Boulevard na biyaheng sukat. Bumaba sa kanto ng Rojas Boulevard at EDSA. Pagkatapos po sumakay kayo ng bus biyaheng Mia, Baclaran, Mall of Asia. At bumaba po kayo sa kanto ng Bradco Avenue at Macapagal Avenue dahil ito po ay nandito sa loob ng Asiana Business Park sa Parañaque City. So ano ho ba ang e-passport? Ano ho ba yung pinagkaiba nito doon sa mga dating passport na ginagamit ho natin ng ating mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa? Nandito ho si Ginoong Renato Villapando, ang Assistant Secretary po ng Office of Consular Affairs ng Department of Foreign Affairs. So sir, ito pong e-passport, ano ho ba yung pinagkaiba nito doon sa mga dati ng passport na ginagamit ng ating mga kababayan? Una-una, nais ko muna batiin ng magandang umaga ang ating mga kababayan at mga passport applicants at tagapanood ng ating programa. Ang e-passport po, ito po yung isang passport na may computer chips, advanced technology, at ito yung makabagong pasaporte na kung maraming advantages ang passport na ito compared with the previous passport na tinatawag nating green passport. Sir, so ang sinasabi niyo ho ngayon, hindi ka na pwedeng basta-basta pupunta rito para mag-apply. Kailangan mag-ano ka po dito, mag-enroll ka muna dito sa computer. Totoo, Susan, kinakailangan mag-appointment sila sa internet or computer system, at kung hindi naman sila, maglalagyan sila sa computer, at kung hindi naman sa marunong mag-login, pwede silang tumawag sa telepono. May tatawagan ho silang At ang dito is automatic sagot kaagad kung anong araw, anong oras makakakuha sila ng appointment. Kaya hindi na dapat nila maranasan yung mahabang pila. So sa loob lang kung may appointment ka, less than 30 minutes, tapos na ang pagproseso mo. Hindi ka na kinakailangan pumarito ng maaga, alas 5 dito para lang makakuha ka ng pasaporte. Dahil kung may appointment ka, mayroon ng back-end processing. Yung first step na proseso ay ginagawa na ng ating mga processors. Gaano katagal bago makuha yung passport kapag sinunod mo na itong bagong sistema? Pag sinunod mo yon, ang sistemang ito, may appointment ka is tinatayan namin mga 7 working days yung express. At kung hindi naman, 14 working days. Mapapaikli pa yan kung talagang okay na okay ng sistema. Maybe 4 or 5 days or mas mabilis pa sa ganoong oras ng proseso. Ito ba mga kapuso, kung gusto lang nyo makita kung ano yung pagkakaiba, ito yung dating passport. Baka yung iba ho sa inyo, may mga ganito na yung kulay maroon. Ito ba yung tinatawag na machine readable? Machine readable, okay. Ito ho yung bago ngayon, yung tinatawag na e-passport. Ang pagkakaiba niya, meron siya ditong chips. Ayan. Yes, ito yung makikita niyo itong logo ito. Ito yung International Civil Aviation Standard na talagang ito tinatawag na e-passport. At ito po yung chips na ito, nakalagay dito sa back cover. And then maraming security features ito, like yung biometrics. Kung makikita ninyo, meron ditong isang litrato larawan, tapos may double security pa, tinatawag nating enhanced o digital photograph. At meron pang ditong sa mga pages dito na hindi natin makikita sa mga naked eye, yung mga nakatagong seguridad, kamukha ng litrato ng Malacanang, at yun din mga signatures, and then thumbprint na ito'y nakapaloob sa chips. Na kapag ito'y pinakita o isinagay sa reader, sa passport o may reader ng passport sa port of entry or sa immigration, lalabas yung buong mukha at tapos yung mga pangalan na hindi natin, pangalan nakapaligid sa mukha na hindi makikita natin sa naked eye. So this passport cannot be tampered, hindi mapapalitan, at ito talaga yung maiwasan na yung tinatawag nating pagdadako ng identity or identity theft or misrepresentation, dahil sa fingerprint pa lang, kapag halimbawa nanghiram ka ng identity ng iba, sa una makakalusot ka, but next time if you apply, i-stop yung sistema at titigil yon. So yun, mache-check na yon, and then yun, magkakaroon ng problema ang passport applicant.
Maraming salamat. So yun po ha, ito po yung mga pinakabagong sistema ngayon ng pagkuha ng passport. Unang-una bago na ho yung kanilang location. Dito na ho ito sa may Makapagala Avenue dito sa Asiana Business Park. At syempre ang pangalawa ho, ang pinaka-importante rin ay may bago na ho tayong sistema, e-passport na ho bago ho kayo pumunta rito. Importante na mag-login muna kayo sa computer, sa internet para maibigay na ho ninyo yung mga vital information like ano po yung pangalan, date of birth, ganyan. Place of birth, ganyan. Yung renewal naman, of course, yung kasama yung renewal of passport, kasama yung passport number, date of issue, place of issue. Kinakailangan malaman nila kung anong numero yung kanilang tatawagan. So dapat tumawag sila sa telephone 737-1000 at ito yon, no? Importante ho yun, yung number na tatawagan nyo, 737-1000 at tawagan ho ninyo and then makapag-login po kayo sa internet. Okay, sa internet ang ating website naman is www.passport.com.ph. Yun ang madaling matandaan. Okay, yan ho. So, napaka-importante ho para ho maging convenient sa inyo lahat. Alam mo, mag-login kayo sa internet para alam nyo yung petsa, yung oras, kung kailan kayo dapat pumunta para mag-apply ng inyong e-passport. Mamaya, magbabalik pa ho tayo sa mga dagdag na impormasyon para ho dito sa bagong proseso ng pagkuha ng passport. Balik po muna tayo sa unang hirit.